best business na pwedeng simulan na mukhang kalokohan ay ang pagkakaroon ng bangko. Nakakatawa, 'di ba? Pero sige nga, pag-usapan natin. What if meron tayong bangko? Ang bangko kasi para talaga to sa mga mayayaman o kaya yung may maraming pera para makapagsimula ng mga digital banks. Ang kagandahan kasi kapag meron kang bangko, yung mga tao ngayon, voluntarily binibigay nila yung pera nila sa'yo. Not because they want to invest in your company or meron silang gustong bilhin sa'yo na produkto. Binibigay nila sa'yo yung pera dyan sa business mo na bangko because they want you to keep it safe and because they trust you. Amazing, di ba? Akala kasi natin na yung pera natin na nasa bangko ay nasa bangko lang talaga. The truth is, ang bangko ginagamit nila yung pera natin and they make it work para mas magkaroon sila ng pera. Ngayon, ano yung ginagawa ng bangko para mas magkaroon sila ng pera? Gamit yung pera natin. Isa lang to sa mga napakaraming ginagawa ng bangko. Isa doon ay ang pinapaloan nila. Car loan, house loan, personal loan, or kahit anong loan pa dyan. They put it into an investment or pinapahiram nila sa atin yung pera ng ibang tao through credit cards o kaya through business financing. Ang daming ways kung paano mas kumita yung bangko gamit yung pera natin. Now, while other people are focused on saving money, for example, 100,000 pesos, ang mga rich people naman, kaya sila mas yumayaman pa, hindi lang kasi yung pagpasok or yung in ng pera ang iniisip nila because they wanna make sure what they do is they let their money work for them. And kapag maganda na yung credit score mo, imagine, bilang mayaman, pwede ka pumunta sa bangko at manghiram ng pera sa bangko na galing sa pera ng ibang tao. Yes, yung mga mayayaman, mas lalong yumayaman because they're using other people's money, which is legal yun, to create products, to hire people, or build something. Kaya ako, kahit may marketing firm ako, instead na nilalagay ko lahat ng pera ko sa bangko, I created another business. At ito yon. Yep, nagsusupply kami ng pistachio cream all over the Philippines. Why? Because I want money to work for me. Pero ang question ngayon, paano ba magsimula at magkaroon ng isang bangko? Well, the easiest way to do talaga is to buy shares doon sa mga publicly listed na banks like BDO, BPI, or Metrobank. When you buy shares sa kanila, you become part owner of the company. Usually kasi yung mga may-ari ng bangko, again, is yung mga mayayaman, yung mga conglomerates, yung mga holdings. Another way para magkaroon ka ng isang bangko is, of course, yun na yung mga entrepreneurs na nagsistart ng rural, digital bank, or yung cooperative banks. But it's not an easy business that you can just start. Of course, you need large capital, systems, compliance, regulatory. In short, you really need to study the whole system of banking before starting your own bank. The best way is to study it or at least buy shares doon sa mga publicly listed na banks. So yes, ang sarap isipin na magkaroon ng isang bangko, 'di ba, as a business. Why? Again, because people are voluntarily giving their money to you dun sa business mo. Ikaw ba, magkano na kayo ang kinikita ng bangko dahil sa sinisave mo na pera na nasa loob ng bank account mo? Alam ko, mukhang kalokohan siya, pero sarap isipin na ganun, 'di ba? Sarap isipin na ganun lang kadali na kumita ng pera. Mapapasana all ka na lang talaga. So, yun lang. Bye!